all narrative sa Biblia, okay? So, pag sinabing narrative, hindi po pwedeng walang karakter o walang tao. Nung binigay po yung Ten Commandments, sino ba ang aktual na tao dito? Natural, si Moises. Okay? So, nung bumaba na si Moises, nagkaroon ito ng dagdag na karakter, si Josue. Kaya lang, nung si Josue ay napunta na sa senaryo, nakababa na si Moises galing sa Mount Sinai para dun sa Ten Commandments. So, yun ang titingnan po natin, napakahalaga po noon. Kaya, how would the original audience have understood it? Paano bang naintindihan nila yung Genesis 1:1? Okay? So, kaya meron tayong advantage and disadvantage. Okay, so dahil kasi tayo, alam na natin yung buong Biblia. But our disadvantage, hindi ito isinulat ng aktual para sa atin. Okay, so the goal is to understand the event as it happened before drawing spiritual applications from it. So kukuhanin natin itong literal, historical principle. Okay. Doon pa lang tayo magdodraw ng spiritual application. Halimbawa, Abraham's call in Genesis chapter 12 is first a historical event. Then we may apply principles of faith and obedience to our lives today. So tinawag si Abraham. That is literally historical. Okay, so kukuhanin natin yung spiritual application nito. So, siyempre, pag pinag-usapan natin ang buhay ni Abraham, makikita natin dito, dalawa lang naman eh. Faith and then yung obedience. Tama po ba? So, paano natin nakita yung faith and obedience? Nang siya po ay tinawag ng Diyos, pinaiwanan lahat ng kanyang pamilya, yung kanyang magulang, yung kanyang sariling bansa o sariling bayan, anong ginawa ni Abraham? Hindi naman siya nagtanong ng, Lord, bakit? Hindi siya nagtanong ng, Lord, saan ako pupunta? Basta ang sabi ng Biblia, si Abraham ay sumunod. So, nandun yung faith sa kanyang pagsunod. Kasi kung wala siyang faith, hindi siya susunod. Kasi kung hindi siya nagtitiwala sa Diyos, kung wala siyang pananampalataya sa Diyos, hindi po siya susunod. Kaya ang faith and obedience ay hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi po pwedeng ikaw ay may faith pero hindi ka sumusunod. At lalo namang mahirap yung obedience na wala ka namang faith. So, nasusundan po natin. Okay, second, historical principle. So, understand the work in its original historical context. So, halos nadaan-daanan uli po natin yan. So, historical context. So, iwanan na muna natin si Abraham. Okay. So, iwanan na muna natin siya dahil kasi meron pa po tayo may example na makikita na may kaugnayan po dito sa historical context. Napakahalaga na dapat nating matutunan. So, yung kultura, pamaraan ng pamumuhay, customs, kung paano nila ginagawa yung mga bagay sa kanilang buhay, geography, yung lugar na kung saan nandun po sila, and political climate of the time. Okay, so halimbawa, knowing the cultural background of the Sadducees and Pharisees helps understand Jesus' confrontation in the Gospels. So nababasa lang natin yung mga Pariseo, nababasa natin si Sadduceo, and then ano pa ba yung mga religious leaders na ng panahon ng ating Panginoong Hesus ay nangangaral o nagmiministeryo. Yung mga eskriba. Okay? Pero kuhanin lang natin yung dalawa. Kasi ito yung madalas na maka-confrontation ng Panginoon. Ito yung madalas nire-rebuke ng Panginoon, lalong-lalo na yung mga Pariseo. Sadduceo and Pharisees. Okay, so short historical
cultural background ng tinatawag na Pariseo. Sila ay mga religious group ng Judaismo na talagang sila ay ginagalang ng mga common na tao, pangkaraniwan tao dahil sa kanilang dedikasyon na pag-aralan at sundin ang batas ni Moises. So naniniwala po sila doon sa tinatawag na oral tradition. Ibig sabihin ng oral tradition, yung sinasalita lang and then pinapasa. At ang paniniwala nila, ito rin ay nagdadala ng tinatawag na authority. Okay? And then ang mga Saduceo, bago tayo lumipat sa kanila, strict sila sa pagsunod ng kautusan. Ritually or ceremonially. Okay? So ngayon makikita nyo na bakit madalas ito ay nire-rebuke ng Panginoon. Sila'y naniniwala sa saan? Sa resurrection o dun sa life after death. While the Sadducees, hindi po sila naniniwala sa tinatawag na resurrection o yung life after death. Okay? Ano yung isang talata sa Bibliang naalala ninyo na ang usapan ng Panginoon at ang Saduceo ay ang life after death. Okay? So yung nung tinanong sila na halimbawa, merong Pag-aasawa. magkakapatid na pangasawa niya isang babae, namatay ngayon yung kanyang kapatid, and then yung namatay na kapatid ng babae na ito na napangasawa niya yung kapatid. So forth and so on. Namatay lahat ito. Ang tanong sa Saduceo, sino sa magkakapatid na ito ang magiging asawa niya sa kabilang buhay? Do hindi sila naniniwala. Sinusubukan lang nila si Jesus. Pero sagot sa kanila ng Panginoon, pagdating natin sa langit, wala nang relasyon na katulad sa lupa. Sunuka po natin. Ngayon, kung di natin alam yung background na yon, maaari magtataka tayo bakit lagi itong kinukumpronta ng Panginoong Hesus. So naniniwala sila sa written law of Moses, yung tinatawag na Torah. Pero nire-reject nila yung paniniwala pagdating sa oral tradition, yung minamarites lang, yung pinapasa-pasa o yung kinukwento-kwento lang. Yun ang ibig sabihin ng tinatawag na oral tradition. Okay, so ayun, sa Matthew 22 verse 23, the Sadducees questioned Jesus about the resurrection because they did not believe na ito ay nag-i-exist. Pero kung mapapansin po ninyo, kahit silang dalawa o itong dalawang grupong to ay magkasalungat, pero magkasundo sila sa pagbubuli, gamitin natin yung term na bully, sa Panginoon o sa pagkompronta sa Panginoon sa mga bagay na ginagawa niya para sa Diyos. Okay, so 'di ba? Ang sabi ng Panginoon, yung mga who to you Pharisees, yung mga who na iyon. Sa Tagalog, ang ginamit is sa aba ninyong mga Pariseo. Ang katulad ninyo ay mga nicho. Puting-puti sa labas, pero ang loob ay puro kalansay. Bakit? Kasi ang mga Pharisees kasi ay mapagpaimbabaw. Okay? Mga mapagpaimbabaw po sila. Mga hypocrite ang tawag. Hipokrito. Pinipretend niya na siya ay ganon while hindi siya ganon. Halimbawa, yun nga, yung sa labas, makikita silang banal, pero sa kalooban nila, hindi sila ganon talagang banal. Strict sila na ipatupad sa mga tao ang batas ni Moises, pero sila hindi nila ito ina-apply. Kaya di ba sabi ng Panginoon, sundin ninyo ang pinagagawa sa inyo ng mga Pariseo,
Pero wag ninyong gagayahin yung mga ginagawa nila. Ano yon? Hindi nila pinamumuhay yung kautusan na itinuturo nila sa mga tao na sundin. At sila rin yung mahilig manalangin na nasa kalsada. Okay? Ibig sabihin, pakitang tao. Nananalangin sila, kitang-kita sila ng mga tao. Pag nagbibigay sila, hindi lamang basta pinaalam nila, kundi meron pang trumpeta na para malaman ng mga tao na sila ay magbibigay. So kung di po natin alam ang mga bagay na yan, talagang magkakaroon tayo ng negative thought. Bakit ba laging kinukumpronta, nire-rebuke ng Panginoon yung mga Pariseo, even the Sadducees? Dahil kasi yan ang kanilang historical or cultural background. Okay, nakuha po natin. Okay, so medyo hindi tayo dito dahil kasi maraming example nito. Mostly naman ito kasi pagdating sa New Testament. Sa Old Testament kasi meron din dapat nating tignan, kaya lang doon kasi more on more on narratives ang karamihan po doon, maliban lamang doon sa prophecy o sa Book of Prophets. Kaya wala pong masyadong maliban na lang doon sa kultura ng mga bansa na kung saan ay binanggit po sa Old Testament. Kaya lamang sa Old Testament kasi ang mga bansa lamang na binabanggit talaga o binibigyan ng pansin, yung may direct dealing sa Israel. Okay, so ano yun? Kung sa New Testament ay Roman Empire, sa Old Testament, usually and mostly yung Babylon o yung Babylonia. Okay? So yung Babylonia. Kasi sa panahon po ni Daniel, ang Babylon ang nakasakop sa kanila. Ayun ibig sabihin ng mayroong direct dealing. Kaya kung aaralin po natin ang Old Testament, lalong-lalo na Book of Daniel, sa pag-aaralan natin yung kultura ng Babylon, and then meron din naging bansa na nagkaroon ng connection sa Israel during the time ni Daniel. Ano yon? Yung Medes, Persia. Yung sumakop kay Haring Belshazzar, yung Mene Tekel Parsin. Kaya ang Israel, sila ay sanay na sila ay sakupin ng ibang bansa. Okay. Similar sa Pilipinas, diba? Sanay tayong sinasakop ng ibang bansa. Nasusundan po ninyo? Okay. So kaya meron tayong mga kultura na yung iba hindi na sa atin. Na-adapt na lang natin dahil kasi marami tayong lalong-lalo na sa Kastila, yung pinakamatagal na sumakop sa atin. Kaya meron tayong mga kultura na dagdag galing po sa ibang sa tawag dito po sa mga Kastila. Okay? So next, grammatical principle. So ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Bali titignan na naman natin dito o related dito yung syntax saka yung semantics. Yung semantics, kung natatandaan po ninyo, yung meaning ng word doon sa language na ginamit. Which is Aramaic, Hebrew and Aramaic, yung Old Testament. Kaya lamang, small portion lamang ng Daniel at hindi ko na matandaan yung isang book na sinabi ko po sa inyo. So, ang New Testament is 100% na Koine Greek. The common Greek language during the time ng ang Panginoong Hesus o nung isinulat ang tinatawag na New Testament. So, halimbawa po natin dito, a verb tense or conjunction can change the meaning of a verse. Okay, saved and being saved. Okay, so yung tinatawag na comma, napakahalaga po niyan sa sentence.
Pag nagkamali po tayo ng lagay niyan, so maiiba na po yung tinatawag na meaning. Nasusundan po natin. Okay. So saved, past tense, and being saved, progressive, di ba? Or continuous siya. Okay, so kuhanin natin ng example. Hindi ko po naisulat yan eh. Kasi pag sinulat ko po dito, hahaba, dadami po yung ating tinatawag na PowerPoint, yung presentation slide. So, yung ginamit na po natin to, Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace, you have been saved through faith. The phrase have been saved is in the perfect tense sa Greek. Sesos menoe. Yun po yung Greek word niya. So wag na natin banggitin yung Greek word, nakakautal eh. Okay. It indicates an action completed kasi saved in the past with continuing results in the present. Okay, kuhanin natin ang significance po nito. Salvation is not made in the past. Pero yung kanilang status na pagiging graduate, yun po ay nagpapatuloy o tuloy-tuloy po siya. Kaya ganun po natin dapat tinitingnan. Maging observant din tayo doon sa tinatawag na verb tense or yung mga punctuation mark. Pag sinabing conjunction, halimbawa, ito'y nagko-connect o parang nagkakaroon ng transition doon sa nakalipas na sinabi papunta sa tinatawag na sinasabi niya ngayon. Halimbawa, yung Romans 12:1, sabing ganyan ni Pablo, ni Pablo na ano na tuloy ako. Pablo pala, sorry. Sabing ganyan ni Pablo sa verse 1, therefore. So that is conjunction. So ano ibig sabihin ng tinatawag na therefore? Conclusion. So, kino-connect nito yung sinabi ni Pablo from chapter 1 to chapter 11 ng Romans. Okay? So, pansinin po ninyo ang mga sulat ni Pablo. Meron siyang laging two-part. Okay? So, kahit na wala pong conjunction sa iba, madalas, pero meron siyang tinatawag na two-part o dalawang bahagi ng kanyang sulat. Una, yung doctrines o yung theology. And then, siyempre, ang susunod po noon, application. Kaya dito makikita natin yung tinatawag na kahalagahan ng therefore. So may sinabi si Pablo sa chapter 1 to 11 ng Romans. Okay, ito po yung kinukonsider ng mga Bible scholars. Take note kinukonsider lamang ng mga Bible scholars na fifth gospel, but not the canonical gospel. Bakit? Ang gospel kasi ang laman nito, yung tinatawag na paghihirap ni Jesus o yung pagtubos ni Jesus pagdating sa kasalanan. O tama, sa kasalanan po natin doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kapatawaran na binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Yun po yung laman ng chapter 1 hanggang 11 ni Apostol Pablo. Pinakita ni Pablo kung paano nagkasala ang tao. Itinuro din ni Pablo kung ano ang naging solusyon doon sa kasalanan ng tao. Kaya most of the Bible scholars consider nila that this is the fifth gospel according to Paul. Ayon lamang yun sa mga Bible scholar. Kasi ano ang point na pinapakita ko po sa inyo dito? Kaya yung therefore na iyon, kinonect ni Pablo yung sinabi niya sa chapter 1 hanggang 11. Kaya yung chapter 12 hanggang sa katapusan, so application nung tinuro niya sa chapter 1 to 12. 11 pala, sorry. Okay?
So, interpretive significance o kahalagahan po nito. Christian obedience is based on God's mercy already explained by Paul. Before interpreting Romans 12:1, we should understand what comes before the therefore. Ano ba yung mga nauna? Okay, natatandaan po ninyo yung tinatawag na mga context, the immediate context. Tama? Sa sinabing immediate context, ano yung naunang sinabi at yung sumunod na sinabi. Okay, so dito, ang teaching rule, whenever you see therefore, ask, what is it there for? Okay. Ano ba sa Tagalog yung therefore? Kasi merong salin na kaya nga, okay? So, yun yung sa ibang salin sa Tagalog, yun eh. Kaya nga, ialay ninyo ang inyong katawan bilang haing buhay, kalugod-lugod, na handog sa Diyos. Di ba? Yun yung tinatawag na therefore. So, ibig sabihin, ano ba ang nandoon sa sinabi nung sumulat? So, number 3 example, yung tinatawag na but. Conjunction din po yung but. So, but God, being rich in mercy, so pag binasa po ninyo yan, tignan po ninyo yung mga comma. But God, comma, being rich in mercy, comma, because of His grace, great love, tayo po ay naligtas. O kung ano man yung kasunod po nito. So it contrasts humanity's sinful condition sa verse 1 to 3 with God's gracious intervention from verse 4 to 5. So the conjunction highlights a dramatic change from death in sin to life in Christ. Okay? So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, kontra siya, di ba? Nako po natin. Okay. So, parang ganito, bigyan natin ng simpleng halimbawa. Isasama ka namin, kaya lang, may condition. okay, nasusundan po ninyo, isasama ka namin, kaya lang, babahala na kayo, yung susunod. Okay, so yun yung tinatawag na magkakaroon ng pagbabago. Sasama ka namin, kaya lang, dapat magbayad ka. Hindi ka libre. Something like that, di ba? Okay, so summary, verb tense help us understand when an action occurred and its ongoing significance. Sabihin, nung naligtas tayo, yung kaligtasan na iyon ay meron siyang naging resulta na nagpapatuloy sa buhay natin. Okay. Nang tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, so yung kaligtasang inoffer niya sa krus ng Kalbaryo, tinanggap na natin yon. Kaya nga, we have been saved. Pero yung kaligtasan tinanggap natin, meron siyang resulta na patuloy nating nararanasan. Okay, so, pangapat, synthesis principle. Pag sinabi synthesis, halimbawa, nagkaroon po ng mga games. So, yung usual games na something connected doon sa tema, halimbawa, ng gawain. So, ano yung ibig sabihin ng synthesize? Ibibigay nito kung ano yung ibig sabihin ng games na ito. So, minsan kasi, pagka sinabing icebreaker, so, ang ginagawa lang para lamang hindi antukin o para lamang hindi maburyong o maboard dahil kasi puro aral-aral. So, ang ginagawa, nagpapagames lang.
Pero hindi sinasabi kung ano yung ibig sabihin ng games na yon. Basta nagpa-games lang. Dapat may synthesis. Ibig sabihin ng synthesis, ibigay ang kahulugan ng activity na pinagawa. So sa definition po ng tinatawag na synthesis principle, compare scripture with scripture to understand its full meaning. Lalong-lalo na bibigyan nito ng yung especially clear passages, explain less clear ones. Minsan meron tayong mga may encounter sa Biblia na parang hindi ganun kalinaw. So yung merong salita na kinakailangang tignan mo na magbibigay ng linaw dito sa binabasa mong text na ikaw ay nalalabuan. Halimbawa, Romans chapter 3 verse 23. All have sinned. Lahat ay nagkasala. Sabi ng Psalm 14 verse 2 to 3, all have turned away, all have become corrupt. So, ibig sabihin, sinfulness is not a new idea. So, talagang hindi siya new idea. Bakit? Kasi sa Genesis, pinakita na ang tinatawag na naging bunga ng pagsuway. Nagkaroon tayo ng tinatawag na sinful nature. So, yun yung nagpatuloy hanggang sa panahon natin. Okay? Kahit na tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, tinanggap na natin ng Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So, ang nabago lang sa atin positionally sa harapan ng Diyos. Pero yung ating sinful nature nandun pa rin. Kaya hindi po totoo yung tinatawag na nang tanggapin natin si Jesus ay nawala ng ating tinatawag na sinful nature. Nagkakamalit, nagkakasala pa rin tayo eh. Kapag nawala ng ating sinful nature, hindi na tayo magkakamali, hindi na tayo magkakasala. Bakit? Kasi pag nawala yung sinful nature po natin, perfect na tayo. Or in the fullness tayo ng tinatawag na maturity or perfection. Tama po ba? So nagkaroon lang tayo ng tinatawag na panibagong estado sa harapan ng Diyos sa ating pananampalataya kay Jesus na ang sabing ganyan ng Romans ng Book of ni Pablo sa Book of Romans, tinanggap natin ang righteousness from God. Sino yon? Si Jesus. So yung ating pagkatao natatakpan ng Panginoong Hesus. Pero yung atin pong kalooban, so meron pa rin tayong sinful nature. Positionally, tayo po ay perfect sa harapan ng Diyos. Kasi nga natatakpan tayo ni Jesus, ang nakikita ng Diyos sa atin si Jesus. Tama ba? Positionally perfect tayo sa harapan. Kasi hindi naman tayo nakikita ng Ama, yung anak. Pero pagdating sa Espiritu Santo, ay yun lamang. Okay? So yun lang. So, bakit? Kasi sinful pa rin tayo. Meron pa rin tayong sinful nature. Maliliwanagan lang tayo doon sa sinabi ng Romans 3:23 pag binasa natin yung Psalm 14 verse 23. So yun na ibig sabihin po nung para maging klaro po sa atin. So ginamit na natin yung James chapter 2:17 at Ephesians 2 verse 8 to 9 na tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mabuting gawa. Pero sabi ni Santiago, faith ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, contrast ba sila? Hindi. So, binibigyan linaw lamang ng bawat isa ang isa't isa. So, tingnan po natin, sinasabi ni Pablo sa Ephesians, tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil kasi gumawa tayo ng mabuti. Si Santiago naman, pinapakita o tinuturo ni Santiago na ang tunay na naligtas dapat makita sa paggawa ng mabuti. Hindi para maligtas, kundi para ipakita na tayo ay ligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So, parang ganito po yan.
Akala nung iba ang kaligtasan sa Old Testament ay yung paghahandog. Okay? Hindi po, faith pa rin. Faith din ang tinatawag na tinitignan ng Diyos doon sa lumang tipan. Kaya lamang, ito'y pinapakita sa pagsunod nila doon sa mga kautusan na binigay ng Diyos sa bansang Israel. Take note sa bansang Israel. Faith na dapat ipakita sa saan? Obedience pa rin. Doon sa mga kautusan na binigay ng Diyos sa Israel. Sa New Testament, it is by faith pero dapat mag-manifest sa pagsunod. Anong pagsunod? Paggawa ng mabuti na sinabi ni Santiago. So nakaupo natin. So together, they show that we are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. Okay? Bakit? Kasi dapat yung faith na nag-save sa atin ay may kasamang mabuting gawa. Nakuha po natin. Okay. Example number 2. God's love and God's justice. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world. For the wages of sin is death. Sabi sa Romans 6:23. Okay, God is a loving and desires to save sinners. God is also just and must deal with sin. Mahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang sanlibutan, ibig sabihin yung mga tao. Okay, yung krus na ni Jesus ay nagpapakita ng love at justice ng Diyos. Okay, for the wages of sin is death. So, that is God's justice. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, binigay niya si Jesus bilang kabayaran ng ating kasalanan. Tama po ba? Okay, so the second coming of Christ. Synthesis yan ha. Paano natin maliliwanagan ito sa pamamagitan ng ibang talata? I will come again and receive you unto myself. Sabi ni Jesus, di ba? So sa papaanong paraan mangyayaring sinabi ni Jesus na na ako'y babalik ulit at tatanggapin ko kayo. Sa Acts chapter 1 verse 11, ang sabing ganyan, this same Jesus shall so come like manner as ye have seen him go into heaven. Ibig sabihin kung paano umalis si Jesus, nakita ng kanyang mga alagad, sa kanyang pagbabalik, makikita rin siya ng mga naghihintay sa kanya. So nakuha po ninyo? Okay, so kasi paano ibig sabihin ni Jesus na siya darating siya babalik at tatanggapin niya yung para sa yung mga alagad. Yung immediate audience, yung mga alagad na sinabihan niya, di ba hindi tayo. Kaya lang natin nalaman na siya babalik kasi sa Biblia. Nung tayo nananampalataya, binasa natin, pinag-aralan natin. Okay, sabi ng 1 Thessalonians chapter 4:16-17, for the Lord himself shall descend from heaven. John 14, pinangako ng Diyos ang kanyang pagbabalik. Ang Acts chapter 1, kinumpirma na si Jesus ay darating o babalik personally and visibly. 1 Thessalonians explains some of the events associated with his return. Together, these passages provide a fuller picture of the second coming. Yung mga nangyayari sa paligid natin o sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, yan po'y palatandaan ng muling pagbabalik o ng si Jesus ay malapit nang bumalik. Hindi natin nakikita kung ano yung sinabi, but it applies dahil kasi
ang pinakita ng Panginoong Hesus o sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na nararanasan natin ngayon ay yung sitwasyon. At nangyayari talaga yung mga palatandaang sinabi ng Panginoon. Okay? So kung magiging aware po tayo sa nangyayari sa Israel, that is the sign, dito natin makikita yung mga palatandaan ng ating Panginoong Hesus ay babalik. Nakuha po ninyo? Okay. Meron po mga false news o fake news. Sabi, ang templo ay ginagawa na. Pero ngayon, ang sabing ganyan, pinaplano pa lang na ito'y gawin. Tama ba? Natatandaan po ninyo yung yung red cow na ito'y sinubukan na dahil kasi yan ay gagamitin na inaalagaan na yung baka na ihahandog sa templo. Kung titingnan po natin paano mangyayari na inahandog na yung pinaalagaan na yung baka na hindi pa tapos yun hindi pa na nagagawa yung templo. Hindi naman ganoon kabilis na gawin yung templo. So what's the point? 'Di ba meron mga false prophets? Ibig sabihin ng false prophets, merong mga maling turo o maling aral. Kaya kung meron tayong ina-anticipate na mga bulaang propeta na darating, matagal nang dumating. Okay? Kasi meron na mga maling aral, may mga maling turo na po. Okay. Kuhanin natin yung sinasabing pinaplano pa lamang yung paggawa ng templo at inaalagaan na yung baka na ihahandog sa templo. So, isipin po ninyo, try to think of it. Gaano katagal gagawin yung templo? 1 year? 2 years? 3 years? Sa palagay ninyo, buhay pa ba yung bakang sinasabing inaalagaan na ihahandog sa templo? After 3 years. So there is a false news o fake news. So nakukuha po natin. So yan ang interpretation ng ang Panginoong Hesus ay malapit nang dumating. Bakit? Kasi yung mga hinula ng Panginoon na mga palatandaan na siya ay darating, nangyayari na at matagal nang nangyayari. Doon pa man sa panahon ng mga alagad, meron na mga false teachers. Nung panahon ng church, naging laganap na ang tinatawag ng mga false teachers. Lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon. Marami ng mga bulaang propeta at mga bulaang tagapagturo. Ibig sabihin, malapit na talagang dumating ang Panginoong Hesus. Kasi ng mga palatandaan. Rumors of war, di ba? Okay? Very cautious tayo dun sa mga nangyayari digmaan sa Middle East. Nagbobombahan na rito. Pero war na ba yon? Yung iba, rumors lang, sabihin, chismis lang. Okay, sige, nagkabombahan na. Masasabi ba nating war na ito dahil kasi nagbombahan na? Ang war, walang tigil na putukan yan. Tama po ba? Walang humpay na palitan niya ng putok o ng bomba. Hindi naman may mga pagitan at nagpapakiramdaman lang. So, hindi pa rin natin masasabing giyera yun. Tama ba? Okay, so that is yung synthesis. The scripture interprets the scripture. Kaya ang Book of Daniel sa ang Revelation, hindi po sila pwedeng paghiwalayin. Kaya sa subject po natin sa Bible School, meron tayong subject na Daniel and Revelation. Bakit? Kasi merong mga panaginip, may mga images na pinakita sa Daniel o kay Daniel sa kanyang Book of Prophecy na ang ibig sabihin nito nasa Revelation.
Kaya para maintindihan mo ang Daniel, dapat basahin mo ang Revelation. Para maintindihan mo kung ano ibig sabihin ng rebulto na napanaginipan ni King Nebuchadnezzar. At yun ay binigyan uli ng another image sa Revelation. Yung isang katawan, 7 ulo, yung 10 toes, yung mga bagay na yan. So that is the events na mangyayari. So the scripture interprets the scripture. Okay, number 5, yung tinatawag na Christocentric. Ano ba ibig sabihin nito? View Christ as the center of the whole Bible. Both Old and the New Testament points to Him. Ibig sabihin, sa mga inaaral po natin na talata sa Biblia, hanapin ninyo kung nasan doon si Christ or not the person of Christ, but the character. Kasi yun po yung Christocentric. Luke chapter 24 verse 27, Jesus showed how the law and the prophets spoke about Him. Eh di ba lagi kong sinatanong sa inyo, yung sinabi ni Jesus na tinupad niya ang kautusan o naparito siya hindi para wasakin ng kautusan kundi ito pa rin, up to what extent yung tinupad ni Jesus na sinasabi niyang kautusan. Sabihin, ano ba ang laman ng kautusan na tinupad niya? Okay, so malawak na pag-aaral yan dahil kasi Old Testament, i-connect natin sa New Testament, lalo na kay Jesus. Pero sabing ganyan, yung tinatawag na batas at ang mga propeta ay nagsalita patungkol sa Kanya. Okay, lagi kong sinasabi sa inyo paulit-ulit, there is only one theme ang buong Biblia. God's redemptive plan for humanity. At ang redemptive plan na ito, si Jesus ang gumanap. Bakit gumanap? Tapos na eh. Ano yun? Yung mga animal sacrifices, yung mga paghahandog ng dugo, it points to Christ. Ibig sabihin, yun ang gagawin ni Jesus kung sa Old Testament, without shedding of the blood, there is no redemption. The same thing sa New Testament. Yung blood ni Christ ang nag-redeem sa atin. Yung tumubos sa atin. The ransom na ginamit ng Diyos para tubusin tayo sa tiyak na kapahamakan. It points to Christ. Anong sabi ni Pablo? Si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli according to the scripture. Ibig sabihin, inihula o sinabi ng kautusan o sa lumang tipan na si Jesus ay mamamatay. Pero sinabi rin ng scripture sa Old Testament na si Jesus ay mabubuhay. Okay? So balikan natin si Amang Abraham o si Nunong Abraham. Okay? So nung sasaksakin na niya si Isaac, nagsalita ang Panginoon, sabi niya, huwag mong sasaktan ng iyong anak. Dahil nakita ko na ikaw ay may pananampalataya at ikaw ay sumunod, tumingin ka sa gawing kanan ng iyong itaas. May makikita kang ram na cost ng thorn, kuhanin mo yun at yun ang ihandog mo sa akin. So yun si Christ. Yun yung sumisimbolo kay Christ. Substitute, sa halip na si Isaac, yung ram. Kaya nga si Jesus ay tinatawag na vicar. Ibig sabihin substitute. Okay? Kaya nga meron tayong mababasa sa mga theology book na the vicarious Christ. So the vicar, ibig sabihin kapalit. Sa New Testament, sa Genesis pa lang, nakita na natin yung tinatawag na kung anong mangyayari kay Jesus. So naka po natin.
Okay. Nung pong sa daan ng Imaos, yung dalawang nag-uusap, anong sabi ni Lucas? Pinaliwanag ni Jesus sa kanila simula sa lumang tipan, so forth and so on. Alam na natin yun, di ba? Tama ba? Okay. Kinuwento ni Jesus sa dalawa, yung laman ng kautusan, na siya yun. Di ba sabing ganyan ng dalawa? Taga saan ka ba? Bakit hindi mo alam ang nangyari sa Jerusalem? Hindi nila alam yung pangyayari sa Jerusalem na tinutukoy nila ay yung kausap na nila na buhay na mag-uli. So nakuha po natin. Okay. So nung si Abraham, sino po yung propeta na hindi po namatay? Si Elias, di ba? Na-rapture siya. Okay, so nagpapakita though hindi na siya Christocentric, pero may pinapakita siyang katuruan na kung saan naka-involved pa rin ng Panginoon. Ano yun? Yung rapture. Kailan mangyayari ang rapture? Pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Okay, so halimbawa, ang sabi ganyan, the Christocentric principle of interpretation teaches that all scripture ultimately points to and finds its fulfillment in Christ. Lahat ng sinabi sa kautusan, okay, ay nakaturo kay Jesus at mangyayari o mapupulfill sa pamamagitan ni Jesus. Yun lamang pagpunta ni Jesus o ni Maria at ni Jose, kanina yung ginamit natin para sa census, marami ng prophecy ang napulfill dito. The same thing, lalong-lalo na nung pinanganak yung ating Panginoong Hesus. Maraming prophecy ang napulfill. Bakit? Kasi ang laman ng prophecy, si Christ. Meron lamang yung mga exile. So that is God show us the process kung paano na-preserve talaga yung kaligtasan. Tama po ba? Okay. So kasi nga, kukuhanin natin yung kung paano ko nasabi yan. Sa Book of Esther, di ba, merong isang tao na galit sa mga Hudyo. Okay, to make the long story short, kung napatay lahat ang Hudyo during the time ni Esther, walang kaligtasan. Bakit? Kasi namatay lahat ang Hudyo. Sabihin na natin, sige, natira si Esther. Paano pa rin mangyayari na lilitaw ang kaligtasan? Napapo ninyo? From the first time na nangyari ang prophecy na magkakaroon ng kaligtasan, ginawa na ni Satanas lahat ng paraan para hindi mapangyari ang hula ng kaligtasan. Simula pa lamang kay Moises, 'di ba? Similar ang istorya ni Moises sa kanang Panginoong Hesus. Bata pa siya, pinapapatay na siya. Ang ating Panginoong Hesus din, bata pa siya, gusto na siyang patayin. That is Satan's technique o tactics. Kaya nga tuwan-tuwa siya nung si Jesus ay pinako sa krus, hindi niya alam, yun yung katapusan niya. Kasi nung kalooban ng Diyos, ipako si Kristo sa krus. Hindi po aksidente. So, kaya lahat po ng atin pong pinag-aaralan, isa lang naman ang tinutukoy niya, si Jesus. Even sa mga epistles, yung mga doctrines, yung mga aral, it points to Christ. Kasi di ba holiness naman ang tinuturo ni Pablo sa mga sulat niya. Yung pinakasentro ng sulat ni Pablo ay holiness. Okay. So si Christ ang naging righteousness natin sa harapan ng Diyos. Binanggit ko na po kanina.
Okay, after his resurrection, Jesus explained how Old Testament pointed to him. This teaches that Christ is the central theme of the scripture. Wala nang iba. Yung ibang mga ginamit ng Panginoon na nakakitaan natin na tinatawag na talagang hindi basta-basta ang pananampalataya. So, part of the process lang yun ng pinaka-ultimate na plano ng Diyos na si Jesus ang magpupulfill. When studying the Old Testament, we should ask how the passage relates to God's plan fulfilled in Christ. Kaya nga yung para kay yung tinatawag na para kay Kristo lahat amen. Sa misuse yan ginagamit yan na panakot. Ginagamit po yan lingkod, yung kanyang paghihirap, kanyang pagkamatay, kanyang pagkabuhay na maguli. Okay? Sa epistles o sa mga sulat ni Pablo, pinaliwanag si Christ. Okay? At ang revelation, pinroclaim nito yung ultimate victory ni Christ. Ibig sabihin, yung pinaka tagumpay ni Jesus. So parang ganito na lamang para hindi tayo mahirapan. Ang Old Testament ang naghanda sa pagdating ng Mesyas. So ang New Testament, pinakita yung pagdating ng Mesyas at pag-alis nito at ang kanyang muling pagbabalik. So nakuha po natin. So kaya ang Biblia is Christ-centered siya. Kahit ano pang kasaysayan ng nabasa po natin, it is just part of the process ng kung papaanong mapupulfill ang plano ng Diyos na redemption. It is through Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, wala na pong iba. Okay, so panghuli, yung tinatawag na, hindi pala panghuli, pang-anim pala. The theological principle, pag sinabing theological, pag-aaral patungkol sa Diyos at mga bagay na may kaugnayan sa ating Diyos. Take out timeless truths from Scripture that apply across cultures and generation. Ibig sabihin, ito yung hindi siya bound ng time. Ito yung turo na kung saan applicable sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng panahon. Walang pinipiling lahi. Yung katotohanan na aral patungkol sa Diyos. Okay, so pag sinabing timeless, yun nga po, it applies to all kinds of people and to all generation. Halimbawa, love your neighbor as yourself. Sinabi po yun sa Leviticus 19 verse 18. Okay, at sinabi rin po yan sa Matthew 22 verse 39. So ibig sabihin, it is a universal principle. Sinabi noon, sinabi sa Old Testament, sinabi sa New Testament, ibig sabihin, it is a universal principle. Parang ganito po 'yan. Yung sinabi po sa Ten Commandments na huwag kang papatay, so universal po 'yun. Hindi po ang Israel ang inuutusan ng Panginoon na huwag papatay. The principle applies sa lahat. So that is ano ba ang tinuturo ng Biblia? Yun ibig sabihin ng theological principle. Okay, so ito yung aral na patungkol sa Diyos, may kaugnayan sa Diyos at sa universe na kanyang kinreate. So yun ibig sabihin ng theology. Hindi lamang po yung pagkaunawa, pagkakilala natin si Diyos. So ano pa ba ang mga bagay na kailangan nating malaman? Ano ba ang kaugnayan ng Diyos sa tinatawag na universe? Siyempre, as the creator ng universe. Ano ba ang kaugnayan ng Diyos sa kanyang creation? Okay, nakuha po natin. Sige po, isa pang halimbawa. God's sovereignty and human trust. Pag sinabing sovereignty, pagiging makapangyarihan ng Diyos.
At ang pagiging makapangyarihan ng Diyos, it doesn't mean na gagawin niya yung basta maibigan niya. Hindi po ganoon ang ating Panginoon. Ang sovereignty ng Diyos, ibig sabihin, siya sa sarili niya, kaya niyang limitahan ang kanyang sarili, but it doesn't mean na limitado ang kanyang kapangyarihan. Ito yung tinatawag na self-limiting God. Hindi siya basta-basta gagawa dahil kahit siya ay makapangyarihan. Tama po ba? Kasi hindi po ito umaayon sa kanyang holy nature. Ay holy God, dapat lahat ng gagawin niya ay sa ikalululahati ng kanyang pangalan at sa ikabubuti ng kanyang sa kanyang bayan, Israel, at sa atin ng mga mananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng sovereignty ng Diyos. But it doesn't hindi niya binibigyan ng tinatawag na parang kung sasabihin to, nakalimutan ko na. Hindi niya sinusupersede yung ating free will. Okay, so trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. So God's sovereignty and human responsibility. So hindi naman ibig sabihin na hindi mo gagamitin yung katalinuhan. Kasi bakit tayo binigyan ng Diyos ng katalinuhan o ng isip? Hindi natin to gagamitin. Kundi sa ating papagamit. So the point here is, huwag nating panghawakan lang ang ating kakayahan, ang ating karunungan, kundi ipailalim natin ito sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? So doon pa lamang mangyayari yung tinatawag na asa na ba yun? At itutuwid niya ang ating landas. Yun yung gamit sa Tagalog. Okay, so ito pala. Theological principle, God is sovereign and trustworthy, and He guides those who depend on Him rather than their own limited understanding. Ibig sabihin, hindi, kayang-kaya ko na to. Ako pa. Yung mga dialogue ba na ganyan? Ako pa. Tama ba? Okay. Yung katalinuhan po natin, galing sa Diyos. Okay, tama po ba? Galing sa Diyos, okay. Yung preaching ko last Sunday, na maaring makapit natin ang ating mga pangarap, maaring marami tayong na-accomplishment gamit ang ating pong karunungan, but there's still something lacking deep inside. Satisfaction. Bakit? True satisfaction comes from God. Okay? Tingnan po ninyo. Wala namang masamang yumaman. Pero pansinin ninyo yung mga tao mayaman na, nagpapakayaman pa. Bakit? Deep inside, hindi pa siya satisfied. O sabihin natin, sige, para sa pamilya, para makatulong. Pero meron pa ring vacuum sa kanyang puso kung bakit patuloy at patuloy pa siyang nagpapayaman. Ulitin ko pong muli, walang masama. As long as ito po ay nasa tamang paraan, wala pong masama doon. Pero may mga tao na talagang pilit pa rin nila talagang maghanap ng mga bagay na kung saan nasa kanila naman na. Nakuha po ninyo. Bakit? Kasi walang satisfaction. Only God can satisfy that vacuum sa puso natin.
Ako po ninyo. Kaya dapat yung ating katalinuhan na galing sa Diyos, gamitin natin na nakasakop sa kanyang kapangyarihan. Okay? So, di ba meron tayong kasabihan, hindi naman basta kasabihan lang yun, that is biblical. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nais ng Diyos na tayo maging maging maayos, but still we have the choice. Susundin ba natin yung gusto ng Panginoon o susundin natin yung sarili nating kagustuhan? Okay, so the theological insight, God is not only powerful but also actively involved in guiding human life. Human wisdom is limited but divine wisdom is perfect. Kaya yung ating katalinuhan, lagi natin gagamitin nakasakop sa tinatawag na kalooban ng Diyos. Believers are called to submit their plans and decisions to God in faith. Okay, so theological insight ng tinatawag na Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy and He saved us. Kahit gumawa tayo ng mabuti, okay, sige, we are fulfilled kasi nakagawa tayo ng mabuti. But without God, hindi pa rin natin magagawa yung mga bagay na nagawa na natin at yung mga bagay na kailangan natin gawin. Okay, tandaan po ninyo, lagi kong pinapaalala po ito, galing sa Diyos ang ating kaisipan, ang ating katalinuhan. Di ba? We are created according to the image and likeness of God. Anong likeness yun? Intellect. Okay, so ang Diyos matalino, so yung merong in-impart sa atin ng Diyos na katalinuhan. Ang problema, na-corrupt. Kaya ni-restore ng Diyos yung na-corrupt na yun. Kaya di ba sabi ni Pablo, you have the mind of Christ. Ayun na lang ang titingnan natin. So gamitin natin ang ating katalinuhan galing sa Diyos na nakasakop sa kanyang kapangyarihan. So application principle, faith must rest in God's grace through Jesus Christ, not in personal righteousness. So kailangan natin gumawa ng mabuti pero yun ay para pa rin sa Panginoon. Kapag nagbasa po tayo ng talata, pagdating sa theological principle, okay, what does this text teach about God? Halimbawa, yung talinhaga po ng yung alibugang anak. Anong karakter ng Diyos ang makikita natin dito sa talinhaga ng alibugang anak? What theological principle pagdating sa talinhaga ng alibugang anak? Okay, last but not the least, and the most important thing is application principle. Move from interpretation to life application. Tanong, how does this truth change how I think, feel, or live today? Tagalogin po natin. Ano ba ang nagawa ng katotohanan nito na nagpabago kung paano ako mag-isip, kung paano ang aking damdamin, aking emosyon, or yung aking buhay ngayon? Here are Bible texts that clearly command the application principle, meaning Scripture is not only to be studied, but also to be obeyed and practiced. Okay, kunain natin yung sinabi sa Isaiah. Hindi ko lang matandaan yung book, hindi ko lang matandaan yung chapter saka verse, pero ganito yung sinasabi niya. Ang aking salita ay hindi babalik sa akin na walang bunga, dahil ito ang aking nilayon at ito ang aking pinlano. Ibig sabihin, hindi lamang nais ng Panginoon, hindi lamang kalooban ng Diyos na ang kanyang salita ay dumating sa atin at maunawaan natin, kundi hinahanapan ng Diyos ng bunga yung kanyang salita na natutunan natin. Anong bunga yun? Ibig sabihin, yung application nito sa buhay natin. Kasi unless i-apply natin ito, hindi ito magkakaroon ng bunga sa atin na hinihingi ng Diyos. Okay?
So James chapter 1 verse 22 na nagpapakita na talata na kung saan kailangan nating i-apply ang salita ng Diyos. Okay? But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Be doers of the word, not just hearers. Ibig sabihin, hindi lang natin dapat pinakikinggan yung salita ng Diyos, kundi ina-apply din natin. The word of God must be put into action, not just listen to or studied. Hearing without obedience lead to self-deception. Oo, natutunan natin pero hindi na naman natin na-apply. So dinadaya po natin ating sarili. Bakit? Kasi hindi natin ginawa yung tama. Kaya nga sinabi ni Santiago, di ba? Yung alam nating tama, hindi natin ginawa, nagkakasala po tayo. Ang alam lang po natin kasing kasalanan, nagnakaw, pumatay. Okay, ano bang mga kasalanan ba alam natin na kasalanan? Pero hindi natin alam yung mga tama na hindi natin ginagawa, nagkakasala po tayo. Bakit? Kasi disobedience yun. Disobedience yun. Nakita mo sa Biblia, binasa mo, natutunan mo, pero hindi mo ginawa. So disobedience yun. Hindi natin sinunod kung ano yung sinasabi ng salita. Indirectly, hindi natin sinunod yung Diyos. Bakit? Kasi yung Biblia, salita ng Diyos. Saan po natin? Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Okay? Sabing ganyan, ito po'y dili-diliin natin araw at gabi. Hindi po sinabing araw o gabi. Ibig sabihin, ang Biblia, babasahin natin, pag-aaralan natin, i-meditate natin araw at gabi. Kinabukasan, pagkagising natin, sa gabi, bago tayo matulog. Opo ninyo. God commands not only meditation, but also doing what is written. Obedience is the expected result of reflection on God's word. Ano sabing ganyan? Wag mong hayaang mawala sa iyong mga labi yung aking salita. Ito'y dili-diliin mo araw at gabi para magawa mo ang sinasabi nito. Hindi sinabing para maunawaan mo ang sinasabi nito. So unawain natin siya pero hindi lamang tayo magtatapos sa pag-unawa. Kasi maliwanag, di ba? It is a command to apply yung natutunan natin. Okay, nakuha po ninyo. So, biblical meditation is meant to produce consistent life application. Matthew 7:24, therefore, whoever hears this word of mine and does not apply, ay makakatulad siya sa isang, kapag ang sino mang nakarinig ng, Tagalogin ko na nga, King James pala yung nakuha ko. Kung sino man na nakarinig ng aking salita na ito at ito'y kanyang ipinamuhay, matutulad siya sa isang matalinong tao. Ano yung kasunod niyan? Nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Bakit? Yung application natin, ang matibay na spiritual foundation ng buhay natin. Hindi yung knowledge lang, hindi yung understanding lang. Yung application. Kasi di ba sabing ganyan, ang nag-apply nito o nagsabuhay nito, hindi lamang niya ito pinakinggan, kundi pinamuhay niya, siya ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Pero yung nakarinig, pero hindi pinamuhay, ay matutulad sa isang mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan, dumating ang matinding unos, matinding bagyo. Take note, pareho silang nakaranas ng unos sa kabagyo. Pero isa lang ang nanatiling nakatayo. Sino? Yung nag-apply ng salita. So, po natin. Okay. So, application. So, Jesus, asan naman? Nawala. Emphasizes that wisdom is shown
in obedience to his teachings. Hearing alone is not enough. Doing builds a stable life. Okay, nakaupo natin. So, kaya ko po siya hinuli. Kasi yan ang talagang kailangan. Yung application. Okay? So, sige po. Diyan po tayo nagtatapos sa atin pong lesson sa gabing ito at hintayin na lamang po ninyo at hindi ko pa po kasi natatapos yung complete na handout